Ang pinagpalit na prinsesa. Prinsesa Amanda, kamahalan, inuutos ng reyna na ibigay ko ang mga ito sa'yo. Mga hiyas pa. Para yung pagpilian para sa piging mamayang gabi. Sige. Amanda? Fiona! Oh, namiss kita. Sobra-sobra. Sabihin mo sa akin na dito ka na. Oo, natapos ng trabaho ng aking ama na pinadala sa kanya ng hari. At ngayon narito na ulit kami, sa aming bukid. Kamahalan, nagtatanong ang reyna kung nakapili na po kayo ng hiyas. At nais kong ipalala sa inyo na meron pa kayong brunch na dadalohan sa loob ng 1 oras. Sige na nga. Anong nangyayari? Ang karaniwang nakakatamad na mga bagay. Hoy! Bakit hindi ka sumama sa akin? Pero, yun nga, sasama ka sa akin. Kaya, binihisan ni Prinsesa Amanda si Fiona ng ilang mga maharlikang damit at magkasama silang dumalo sa brunch kung saan naimbitahan ng prinsesa. Napakaganda nito. Ito ay hindi kinakailangang maingay at marangya. Oh, sobrang tamis. Paano kaya kainin ng isang bagay na sobrang cute? At isang bagay na walang lasa. Maligayang pagdating, kamahalan. Isang karangalan na nandito kayo. Ang lahat ng kahalagahan nito. Atensyon na di naman kailangan. Hoy, ang iyong sintas, tulungan na kita. Huwag po, kamahalan. Hindi dapat ikaw ang gumagawa nito. Pakitali po ang kanyang sintas. Salamat! Sa hapong iyon, lumabas ang prinsesa at ang kanyang kaibigan patungo sa tahanan ni Fiona. Kamahalan? Kumusta, Tita Polly? Natutuwa akong makita ka. Oh, Amanda. Pasensya sa aking mga kamay. Ginagawa mo yung tinapay mo na may luya at pasas? Oo, nagplano akong magpadala para sa'yo. Maghihintay ako hanggang matapos ito. Oh, namiss ko yung pagkain. Kinamamayaan, habang nag-aaliw magkaibigan sa kanilang paboritong lugar sa gubat malapit sa lawa. Ang ganda ng buhay mo, Fiona. Ano ba, Amanda? Isang prinsesa nagsasalita ng ganyan? Ang simple ng buhay mo. Napakaganda. At walang kapangyarihan. Kung hindi ako sumama sa'yo ngayon, prinsesa, walang sino man na magpapansin sa akin. Pero ikaw ang iniidolo nila. Ikaw, Maharlika, ikaw ay makapangyarihan. Sino? Narinig ko kayong dalawa na nag-uusap maghapon ng tuloy-tuloy at tuloy-tuloy. Tungkol sa kung alin ang mas magandang buhay, prinsesa o magsasaka. At hindi ko kailanman naunawaan kung paano kayong mga tao maaaring magpatuloy at magpatuloy tungkol sa walang kwentang bagay. Gawin mo na lang ang iyong buhay na pinakamaganda tulad mo. Ano sa buong lawak, laki, dambuhala at malaking walang katapusang mundo ang problema. Isa kang diwata, hindi mo maunawaan. Nasa iyo na ang lahat ng kapangyarihan at mahika. Kami wala. Oh, yan ba ang tingin mo? Hindi pa ako kailanman ako nakarinig ng nakakatawang argumento. Alam nyo, tapusin na natin ito, isara ito, wakasan ito, tapusin ito, alisin ito, tapusin ito, ngayon, at lagpasan ito, ngayon din. Magpalit na kayo ng anyo. Ano? Talaga? Oo, pakiusap. Tapusin na natin ang debating ito. At kung nais naming bumalik sa aming tunay na mga sarili? Ipapakita ko, pero nais nyo bang magpalitan? Walang may makakaalam, walang makakahalata, o makakakilala, o makakapansin, o makakaramdam na ikaw ay ikaw at ikaw ay ikaw. Siya ay kakaiba.
At ang kanyang inaalok ay totoong kakaiba. 2 beses na kakaiba. Okay, tiwala ako sa kanya. Sige na. Ito na. Kung nais niyong bumalik sa dati, bumalik lang kayo dito. Ito ay isang kasiyahan. Paalam! May nangyari ba? Iha? Amanda, madilim na. Hindi ba dapat bumalik ka na sa palasyo? O gusto mo bang magpalipas ngayong gabi? Hindi. Pupunta ako sa palasyo. Pwede ko bang isama si Ama? Ibig kong sabihin si Fiona? Hindi, Fio. Ibig kong sabihin, Amanda, mas gusto kong manatili dito. Paalam! Paalam! Ina, handa na ba ang iyong kakaibang tinapay? Oo. Pero pakainin mo muna ang mga kambing at ang baka at... Kaya, nagsimulang pamunuan ng dalawang magkaibigan ang buhay ng isa't isa. Si Amanda ay natutuwa sa simpleng buhay ng magsasaka at si Fiona ay nagsimulang mamuhay bilang isang prinsesa. Nakalipas ang ilang linggo, pagkatapos. Hoy, ikaw, Po? kumuha ka ng tubig para sa akin at dalian mo. May balon doon. Pwede mong kuning mag-isa. Ganyan ba ang pagtrato ninyo sa mga bisita dito sa inyong bansa? At ganyan ba kayo kasamang magsalita sa iyong bansa? Hindi mo ba alam kung sino ako? At okay lang sa akin yon. Magandang umaga, kamahalan. Fiona, kuhanan mo siya ng inumin. Ina? Sige na! Amanda, ito si Prinsipe Darwin. Nandito siya upang ayusin ang isang espesyal na kasunduan sa kalakalan sa pagitan ng ating mga kaharian. Ikinagagalak ko, kamahalan. Maligayang pagdating sa Fellenberg, inyong kamahalan. Inyong kamahalan, dapat po kayo maghanda para sa hapunan. Buong araw akong nasa nakakairitang reception nang humingiti. Pagod na ako at gusto ko ng isang tasa ng tsaa sa aking pajama. Isang prinsesa ay dapat laging magmukhang maganda. Pakiusap maghanda na po kayo, prinsesa. Meron kayong 2 minuto. Kamahalan, hindi mo ba ako haluking maglibot-libot sa inyong palasyo? Dahil sigurado akong hindi mo masyadong alam ang tungkol sa inyong kaharian. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ang isang prinsesa ay dapat laging kasama ang kanyang mga kasambahay at alagaan at tulungan. Hindi dapat. Anong daan iyan? Dito lang sa palasyo. Anong nasa likod niyan? Gubat? At anong estrukturang nasa likod ng bakod? Di ko gusto ang prinsipeng ito. Nakilala ko na siya. Buong kayabangan ng katauhan niya. At tinitingnan niya ang palasyo na para bang gusto niyang malaman kung saan bawat pinto o daanan patungo. Kakaiba. Di kakaiba. Mayroong nagaganap. Tingnan mo, may uso sa gitna ng kagubatan. Fiona? Po? Uy, kumusta, kamahalan? Fiona, ihanda mo ang 2 kwarto sa itaas. Baka may mga turista tayong manatili dito. Turista? Biglang napuno ang mga hotel at inn sa bayan. Tila may isang biglaang pagdagsa ng mga turista. Kakaiba. Gayunpaman, aalis na ako at ipapaalam ko sa iyong ina. Parang may mali dito. Makinig ka. Bilang prinsesa, hindi ako maaring mag-ikot-ikot sa kaharian. Pero bilang hindi prinsesa, mag-iikot ako sa palengke at magtatanong tungkol sa mga turista. At ikaw naman, tignan mo kung ano ang nangyayari sa palasyo. Oo. Teka, tingnan mo ang mga sapatos ng mga turista. Sapatos? Bakit? Si Darwin at ang kanyang mga bantay ay nakasuot ng suede. Wala ito sa ating kaharian. Kung ang mga dayuhan ay nagsusuot ng suede, malamang sila ay mula sa kaharian ni Darwin. Salamat! Alamin ang mga kondisyon ng kasunduan sa kalakalan. May suspetsa akong baka sobrang maganda para maging totoo hindi maaring tanggapin. Sige. Ang dalawang magkaibigan ay naglunsad ng kanilang investigasyon at nagkita muli. Nakita ko ang mga dayuhan. Ang kanilang mga sapatos ay suede at ang kanilang kilos ay parang mga sundalo. At sinabi ng iyong ama na ang mga kondisyon ng kasunduan ay hindi katanggap-tanggap. Pinapatigil niya ang kasunduan. Si Darwin ay uuwi bukas. Kaya pala, si Darwin ay uuwi na. At may mga sundalo na nagpapanggap na turista sa ating kaharian. Nagpaplano silang sakupin ang ating kaharian. Palit na tayo, Amanda.
Hindi ako ang totoong prinsesa. Kailangan ka ng kaharian. Shh! May paparating. Magtago ka, Amanda. Fiona? Kumusta, prinsesa? Darwin? Anong ginagawa mo dito? Gagawin kitang bihag bilang isang garantiya. Fiona! Makokontrol namin ang buong hangganan mamayang gabi at pagkatapos, isasagawa namin ang pag-aaklas sa palasyo. Dalhin siya! Fiona! Ama, ibig kong sabihin, kamahalan, si Darwin ay mapanganib. Komandante, kung plano ni Darwin na aklasin ang kaharian natin, gagawin niyo yun mamayang gabi. Pumunta ka sa mga inn sa bayan at dakpin ang bawat dayuhang turista ngayon din. Silang lahat ang mga sundalo ni Darwin. Harangan ang bawat pasukan patungo sa palasyo sa mga lihim na daanan at hanapin si Darwin. Paano ako makakatulong? Oh! Hindi ako sanay magluto sa labas ng ganito! Subukan mo ang balat ng akasya. Nandun nahulog. Ito ay nakakatulong para umapoy ng maayos. Salamat, kamahalan! Oh, Diyos ko! Ito'y napakasama! Ang aking pagkain ay masusunog! Oh! Papanagutin ako ng komandante at ni Prinsipe Darwin! Nakikita mo ba ang mga layla na bulaklak? Ilagay mo yan sa iyong sabaw. Ito ay aalisin ang lasa ng sunog. Magtiwala ka sa akin. Hindi alam ng kusinero na pinaubayan ni Fiona na gamitin niya ang kahoy na magbibigay ng mas malaking apoy upang masunog ang kanyang pagkain. At pagkatapos ay pinakiusap sa kanya na ilagay ang mga bulaklak na magpapatulog sa mga sundalo. Pagkatapos, pinalayan niya ang kanyang sarili at tumakbo papuntang palasyo. Amanda! Fiona, ayos ka lang ba? Mabuti. Ang kampo ni Darwin sa kagubatan ay mahimbing na natutulog. At lahat ng kanyang mga sundalo dito sa ating lungsod ay nahuli na. Sa pagtutulungan ni Fiona at Amanda, napigilan nila ang masamang plano ni Prinsipe Darwin na sakupin ang kanilang kaharian. Ang buhay mo ay hindi madali, Amanda. Ang pagiging prinsesa at makapangyarihan ay tila isang kulungan minsan. Iniligtas mo ang aming kaharian. Ikaw ang tunay na prinsesa. May kalayaan ka sa iyong buhay, ngunit kailangan mong labanan ang maraming bagay na inaasahan ng isang prinsesa at ikaw rin ang nagligtas ng kaharian. Tama na! Tigilan nyo na! Itigil nyo na! Umalis na kayo! Ang lahat ng sinasabi nyo sa isa't isa ay parehong may maganda at hindi maganda sa inyong buhay. At pareho kayong malakas, matapang, mabait at kamangha-mangha sa sarili ninyong paraan. Prinsesa man o magsasaka, kaya nais nyo bang manatili o bumalik sa dati? Bumalik sa dati. Kung ganoon, magpalit na kayo, bumalik, umatras, ituloy nyo, magpatuloy, tapusin. Kumplituhin nyo na yan, ha! Kaya't ang dalawang magkaibigan ay bumalik sa kanilang orihinal na kalagayan. Parehong mas magaan ang pakiramdam tungkol sa kanilang sariling buhay ngayon.